Kaugnay sa pag-archive ng Senado sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, makakapanayam natin si Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, Susan, at sa lahat ng nanonood at nakikinig. In-expect niyo po ba na i-archive ng Senado yung impeachment case laban kay Vice President Duterte? Ano po ang opinion niyo sa nangyari kagabi? Well, umuugong na yan. Matagal na i-dismiss daw ng Senado. Ako, sa akin, ang pananaw namin, mas mainam sana kung inintay ng Senado yung naging pagpapasya ng Supreme Court sa motion for reconsideration na nandyan at nakasalang na. Talagang magkaalaman na at kung sakaling kung ano man ang maging decision ng Supreme Court, di yun na. Sa ngayon ay hindi pa nga tapos ang laban at ganun pa rin, iintayin pa rin natin yung magiging desisyon ng Supreme Court dun sa MR. Apo. At bilang abogado, nakikitaan niyo rin ba ng butas yung naging desisyon ng Korte Suprema doon po sa impeachment? Ako, maraming question na talagang dapat balikan na ating Korte Suprema pagdating dun sa naging desisyon nila. Una, yung issue ng ano ba talaga yung nangyari? Kasi kung babasahin natin yung desisyon ng Supreme Court, kumbaga parang iba yung pagkaintindi nila ng facts doon sa nakabase mismo sa record ng House of Representatives. Alin nauna bang na-archive yung unang tatlong individual complaint o nauna bang na-transmit yung verified complaint na may pirma ng more than one-third ng members ng House? Pangalawa, yung mismong mga isyong legal. Kasi ang nangyari, lahat ng mga ginawa ng House of Representatives ay nakabase doon sa mga dating desisyon ng Supreme Court na alam natin lahat yun ang batas. Tapos bigla na lang dito sa naging desisyon ng Supreme Court, iniba nila yung mga requirements pero in-apply po nila retroactively. Para sa amin, sa mga lawyers ay klarong-klaro yan. Pagbabaguhin natin yung rules of the game, kumbaga, ay kailangan prospective ang pag-apply nun. Pero hindi ganun ang nangyari dito sa kaso nito. Apo. Ngayon po, umaasa ba kayo na babalik rin ng Korte Suprema yung nauna nilang desisyon? Well, ano yun ha? Talagang lahat ng mga litigants ay merong karapatan mag-file ng motion for reconsideration. At tungkulin din ng Supreme Court, ano man ang naging boto nila dun sa unang desisyon, na ikonsidera ang mga argumento at kung may basehan naman ang mga argumento ay dapat talagang i-revisit nila at kung kailangan ay balik na rin nila yung kanilang desisyon. Apo. At kung sakali po ibasura ng Korte Suprema yung motion for reconsideration ng Kamara, ano pa po yung ibang options, legal options ng House prosecution para umusad po yung impeachment? Well, kung talagang serado na yung lahat ng mga kalsada para ituloy ang impeachment pansamantala ngayon, yung last resort, syempre, ay mag-file ulit na pagdating ng February 2026. Hintayin nyo na lang yung panahon na pwede na uli. Maraming salamat po, Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat. Good morning, Susan. Thank you. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.